Hindi po nakahabol sa ating Sunday School pero nakita po sa ating blackboard, ating diniscuss ni Sister Vicky ang taong bago or the new man. Aking po nakikita ang diin na dinidiin sa atin ng Banal na Espiritu Santo sa ating kalagitnaan. Ito rin po nais kong i-pursue ngayong umaga na patungkol sa mga bagay na ating po napag-usapan. Ito po may kaugnayan sa bagong taong iyan na nililikha ng Diyos sa ating mga puso't buhay sa ating pong kapanahunan. Mahalaga natin malaman ang ganitong kapahayagan. Ako po'y naniniwala na mayroong isang Espiritu na inilalagay ng Diyos sa atin. Kung meron siyang bagay na paulit-ulit, gaya po sa Biblia, verily, verily, I say unto you, sinasabi niya. Paulit-ulit niya sinasabi ang isang salita, meron siyang idinidiin. Meron nais na bigyan ng kahalagaan sa mga bagay na nais niyang sabihin. Sa atin, sa puntong ito, akin nadadama na magbuhat ng ating pag-usapan ng ang born again at tayo ay nakarating sa taong bagong yan na ating pinag-usap kung saan mananahan ng Diyos, Ama at ang Anak sa pamagitan ng mga Kristiyano. Okay? Ito halos ang nagiging takbo at idinidin ng Diyos atin sa kasalukuyan. Kaya nais pong i-follow up ang bagay nito. Ang mensahe na ating pag-usapan sa umaga ito ay atin na nadinig. Itinuro ito ni Pastor Ran at ilang ating mga pastor. At nais kong bigyan ng emphasis ang spiritual na kahulugan. Okay? Nais kong bigyan ng emphasis ang spiritual na kahulugan ng pista ng tabernakulo. The spiritual meaning of the Feast of Tabernacles. Kaya, sa inyo na patuloy na sumusunod sa pag-aaral, hindi nalingid ang mga bagay na ito nating pinag-aaralan. Gayunpaman, sa kabila po, sa kapakanan ng ating mga kapatid na ating nakakasama dito, ay bibigyan po natin ng diin ang huling pista ng mga Hudyong ito upang lalo magkaroon ng diin at magbago ang pananaw at direksyon ng ating buhay Kristiyano. Alam po natin, ang bansang Israel ay mayroon siyang pinagdidiwang na 7 kapistahan. 7 feasts. Ito po ay mayroong mga spiritual na kahulugan ng bawat isa na may kaugnayan sa plano ng kaligtasan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang bawat kapistahan, the Feast of Passover at mga sumusunod, ay mayroon pong kaugnayan yan sa ating spiritual na plano ng Diyos, sa kanyang pagtubos niya sa atin mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ito po ang takbo ng ating paksa natin pag-uusapan ngayong umaga. Kaya huling kapistahan natin pag-uusapan ay ating titignan ng spiritual na kahulugan ng pista ng tabernakulo o ng mga kubol o ng mga tolda, ang ibang salin sa Tagalog. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Levitico, Kapitulo 23, talatang 24. Pastor Charlie? Yan. Okay. Akala ko nagpalit kami ng Bible ni Pastor Charlie. Leviticus chapter 23, verse 34. Sabihin mo rin sa mga Israelita, mula sa ika-10 araw na ika-7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyong itong ipagdiriwang. Okay. 7 araw ninyong ipagdiriwang. Kapag dumako po ang bansang Israel sa kapistahan ng ito, ang pistahan ng kubol o ng tabernakulo, ang lahat po ng sangbahayan, lahat po ng sangbahayang Hudyo, sila po ay lumalabas sa kanilang mga tahanan at sila po ay gumagawa ng kubol o mga tolda at doon sila ay nananaan sa loob ng tolda sa loob ng 7 araw. Kaya sinabi po dito na salita ng Diyos, 7 araw na kanilang pagdidiwang ang kapistahan na ito. Kaya po sila pong lahat ay wala sila sa kanilang mga tahanan, sila po ay nasa mga tolda na kanilang ginawa na doon ipinagdidiwang ang kapistahan na ito. Ang mga kubol, ang mga balag, o mga tolda
na ginawa ng mga Hudyong mananambahan sa pistahan ng mga tolda ay kumakatawan sa pangwakas na pagnasa ng Diyos para sa Israel, ang kanyang pangunahing bunga at pagkatapos para sa lahat ng sangkatauhan. Ito po ang pangwakas na pagnasa ng Diyos para sa Israel at sa buong sanglibutan. Okay? Meron pong tatlong dakilang simbolo ang Hudaismo. Meron pong tatlong dakilang simbolo ang Hudaismo. Ang mga simbolong ito may kaugnayan sa ating pong plano ng Diyos sa ating kaligtasan. Ang unang mahalagang simbolo ng Hudaismo, ito po ang Hudaismo o Judaism, ito po ang relihiyon ng mga Hudyo. Ito po ay atin ang napag-aralan. Ito po ang tatlong simbolo. Ang unang simbolo ay ang altar of blood sacrifice. Ang altar kung saan po inihandog ang dugo ng mga kordero at ng mga hayop na inihandog. Ang tawag natin dito ay the altar of burnt offerings. Kaya nice po makita natin ang unang kagamitan nito sa transparency para magkaroon po tayo ng idea kung anong itsura nito. Kayo po na matagal nang nakakasunod sa ganitong pag-aaral, alam na natin kaagad yung dambanang ito kung saan sinusunog ang mga handog. Okay. Ipakita natin. Kagad, Bong, Brother Bong. The altar, kung niyo mapapansin ito, the brazen altar, synonymous po sa altar burnt offerings. Kung niyo mapapansin, ito po ay square, pero mga sungay sa apat na sulok. Ang mga bagay na yan ay mayroong mga spiritual na kahulugan sa atin na wala po tayong panahon na i-discuss yan. Subat, ito po ang mga dakilang simbolo ng Hudaismo. Yan po sa altar na yan ay inihandog ang mga tupa, ang mga hayop. Yan po ay dyan na nabubuhos ang dugo. Ang lugar na yan ay siya pong tanging lugar kung saan po makikipagtagpo ang Diyos sa tao. Alam po natin yan. Sapagat yan ang unang kagamitan na masusumpungan ng mananambahang Hudyo. Unang kagamitan bago po siya pumasok sa tabernakulo ng kapisanan na pinagawa ni Moises. Yan ang unang kagamitan sapagkat yan ay lumalarawan, kumakatawan sa panahon na darating ang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. Siya ang kordero ng Diyos. Kaya yan ang pong unang kagamitan at dyan sa lugar na yan, dyan makikipagtagpo ang Diyos sa tao. Iniin ng Diyos ang isang dugong paghahandog para magkaroon ng katubusan, kabayaran sa ating kasalanan sapagkat lahat ng kasalanan ay dapat bayaran. Kaya ang pinagbayad sa ating makasalanan ay ang dugo ng ating Panginoon. Kaya ito po ang hiningi ng Diyos sa kanyang katarungan. Okay. Ang Mesiyas na siya pong walang hanggang handog para sa ating kasalanan. At through His blood, we have forgiveness and are reconciled to God. At sa pamagitan po ng kanyang dugo na nabubuhos sa bundok ng Kalbaryo, yan po ay nakaroon tayo ng kapatawaran at tayo ay pinagkasundo sa Diyos. Ito po sinasabi ng kasulatan patungkol sa Mesiyas sa Isaiah 53, buksan po natin. Alam niyo po, sumagi ito maraming mga talata na ating bubuksan, kaya inaasahan ko na kayo po ay magiging mabilis sa ating pong pagbubukas ng ating mga Biblia. Isaiah 53, talatang 10. Ito po sinabi ng kasulatan patungkol sa Mesiyas. Talatang 10 o 10. Isaiah chapter 53 verse 10. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Patungkol ang kanyang binabanggit ang ating Panginoong Jesucristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang sa pamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito mabubuhay siya ng mga tagal, makikita ang laing susunod sa kanya at sa pamagitan niya'y may sasagawa ang aking panukala. So, ang pangalawa pong simbolo ng Hudaismo, gaya tapos ang plano ng katubusan ng ating Panginoon sa ating mga buhay, kailangan tayong tumanggap sa ating Panginoon, hindi ba? At tayo pagkatapos natin tumanggap sa Panginoon, tayo ay sumunod dito ang water baptism. Kaya tayo nagpalinis ng kanyang dugo. Subat ang pangalawang simbolo ng Hudaismo at hakbang din sa ating kaligtasan ay ang lampstand.
Ang kandilero. Nice po makita natin ang kandilero. Ang kandilero ay, o ilawan, ito po ay nasa loob ng banal na lugar. Ito po ay yari sa solidong ginto. Talisay na ginto. Ang lampstand o kandilero ay kumakatawan sa, banal na espiritu. Kaya ang lampstand ay kumakatawan sa banal na espiritu at gayon din sa Mesiyas. Dahil po, ang Mesiyas ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Gayon din kaparaanan, pagkatapos mo tayo tumanggap sa ating Panginoon, nagpabutis mo ng tubig, ang ikalawa pangatlong minsan sabay-sabay naranasan yan, ay yung bautismo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya, ang lampstand ay kumakatawan sa banal na Espiritu, sa Mesiyas, dahil ang Mesiyas ay puspos ng banal na Espiritu Santo, ang Mesiyas ang siyang liwanag ng Israel at ng buong sanglibutan. Okay, you can turn it off. Ang altar po, kung saan inihandog ang dugo, ay ginawa pong posible para sa banal na Diyos na magkaroon po ng pakikipag-ugnayan or fellowship sa mga taong banal o sa mga taong makasalanan katulad natin. Ito po ang ginawa ng altar na inihandog ang dugong ito. Ang kandilero naman o ang ilawan, ang banal na Espiritu ang siya nang nagbibigay ng liwanag sa Israel, abang ang banal na bansang ito ay nasa kadiliman, dulot na makamundong Espiritu. Subalit kapag dumating ang Mesiyas, siya ang magiging liwanag ng sanglibutan. Gayunpaman, ang tolda, ang pangatlong simbolo po ng Hudismo at pangatlong aking kauli-ulian na kumikilos ang Diyos ngayon sa ating mga buhay. Ang ilan sa atin ay tumanggap na, ang iba ay nabautismo na ng tubig. Kung mayroong ilan pa sa inyo ay hindi pa nabautismo, ako po ay magbibigay ng announcement. Kailangan po, yan po ay bahagi ng ating paglakad at pagsunod sa Panginoon. Na sinasabi, kailangan tayong mabautismo pagkatapos nating tumanggap sa Kanya. Okay? At pangatlo, ang bautismo ng tubig. At yung pong pinakahuli, na ngayon na hindi na nalalaman ng maraming mga mananampalataya, sila po'y tumitigil lamang sa bautismo ng Espiritu Santo. Pagkatapos nila natanggap ang bagay na yon, hindi na sila nagpupunyagi sa kanilang buhay spiritual sapagkat akala nila kapag sila ay tumanggap sa bautismo ng tubig, tapos na. Maghihintay na lamang sa rapture, okay? Maghihintay na lamang sila ay nakawin, mga pistiso ay maiiwan, yan ang hinihintay. Hindi nila alam ang mga bagay pa na ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos na inimpress niya sa atin mga bagay nito na pagkatapos ng bautismo ng banal na Espiritu Santo, meron pa na nais ng Diyos na ating abutin. At yan ang kanyang ginagawa ngayon sa ating mga buhay na ang tolda, ang toldang ito, okay? Ang tolda na kumakatawan sa banal na layunin patungkol sa Israel at sa mga ibang mga bansa ng sanglibutan, na ito ang panahon na tayo ay lumalago, okay? That Christ is growing in us. Ang tolda or ang booth na ito ay nilalarawan ng pagnasa ng Diyos na makataan, manahan, maniran kasama ng mga tao. Kung niyo mapapansin sa simula pa, from time immemorial, ang nais ng Diyos na siya'y maniran, manahan sa kaligitnaan ng tao. Kaya nilikha niyang hardin. Siya'y bumababa, nakikipag-ugnayan kay Adan at kay Eva. Subang nagkasala si Adan at tayo napalayo sa kanya, that fellowship was broken. Subag ngayon ang nais niya, manahan sa ating kalagitnaan, at siya'y manahan sa ating kalagitnaan, lalo na sa panahon na tinatawag nating millennium na ating pag-usapan mamaya, ay siya'y manahan lamang at makikita siya ng mga tao sa pamagitan ng mga tolda na kanyang pinoporma at nilikha sa kasalukuyan. Okay? Kapag tayo po ay nagpasok sa mga tolda, para ipagdiwang ang pista ng mga tolda o ng mga kubol na ito, we are dwelling with God and God with us. Kaya mangyayari po gaya ng mga Hudyong mananambahan o mga Hudyong sangbahayan, ipinagdidiwang, ang kubol na ito, kapistahan, ang nangyayari para bang tayo, ang ginagawa tayo na nananahan kasama ng Diyos at ang Diyos ay nananahan kasama natin. God's eternal purpose is to have a house. Ayun po.
God's eternal purpose is to have a house. Ang walang hanggang layunin ng Diyos ay magkaroon siya ng tahanan, a living temple, isang buhay na templo in which He can dwell with the nation whom He has created. Para po siya'y makapanaan kasama ng mga bansa na Kanyang nilikha. Kaya siya po ay naghahanap ng santahanan. Exodus chapter 25 verse 8, ito po kanya sinasabi. Buksan po natin ang ating mga Biblia. And let them make me a sanctuary. Ito po sinabi ng Diyos kay Moses. Exodo kapitulo 25, talatang 8. Sinasabi ng ating Diyos, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Ito po ang kanyang utos. At ngayon ito ang kanyang nais na makita sa atin. Ipagpagawa mo ako ng santuaryo na titiran kong kasama nila. Kaya ating magpapansin dito, God is seeking a place of rest. Ang Diyos na ito ay naghahanap ng isang lugar na pwede siyang magpahinga. Pansinin po ninyo ang katanungan nito. Tignan po ninyo ang kanyang katanungan. Isaiah, kapitulo 66, Isaiah chapter 66, verse 1. Tignan niyo po ang katanungan ng Diyos. Ito ang salita ni Yahweh. Ang aking trono ay ang kalangitan, at itong daigdig ang aking tungtungan. Saan ka gagawa? Paano mo gagawin ang aking templo na aking tiran, pangingahan dako? See? Saan mo gagawin ang bagay nito? Ngayon po tayo lumundag sa Psalm 68. Psalm 68. Mga awit, 68, talatang 16. Sa taluktok mong mataas, bakit inuuyam wari? Yung bundok na maliit ng Diyos ang pumili. Doon siya mananan upang doon mamalagi. Ayun. Sa bundok na ito, doon siya mamalagi. Mga kaibigan at mga magulang, ang bundok ng Diyos, meron lang itong isang taluktok. Ang bundok ng Diyos ay meron lang isang taluktok. At ito ang Mesiyas, na sinabi, mananaan siya sa bundok na ito. At ang bundok na ito kung saan siya mananaan, ang taluktok nito ay walang iba, kundi ang Mesiyas. Siya ang bundok ng Sion. Lahat po ng mga bundok o ibang mga bundok ay inilalarawan ang mga ambisyosong pagpupunyagi ng mga taong reliyoso. Lahat ng ibang mga bundok. Subat, ang bundok na ito kung saan mananaan ang Diyos. Ang taluktok nito walang iba kundi ang Mesiyas. Pinili ng Diyos ang Sion, ang Israel, mula sa mga bansa ng mundong ito, at ang Mesiyas ang siyang ulo ng Israel, ang tanging tuktok na tatanggapin ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng kaharian ng Diyos ngayon na kayo'y patuloy nag-aaral? Ano pong ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Anong kahulugan nito? Kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, lagi nating inuulit ang ibig sabihin nito ay the kingdom of God is God in Messiah, in the saints. Itong ibig sabihin po ng kaharian ng Diyos, na ang Diyos ay nasa Mesiyas at ang Mesiyas ay nasa mga banal. Yan po ang kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan po ng mga banal, ang Diyos na nasa Mesiyas ay Kanya pong abutin ang mga bansa. Listen to that. Sa pamagitan po ng mga banal, sana po huwag lumalampas sa mga bagay nito sa inyong mga ulo. Sa pamagitan ng mga banal, ang Diyos, na nasa Mesiyas, ay Kanya pong abutin ang mga bansa sa mga huling mga araw. Ang mga tao sa mundo ay kailangan pumunta sa Sion, sa Israel, para tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Ang mga bansa na hindi pupunta sa Jerusalem para ipagdiwang ang presensya ng Diyos sa Israel,
at kanila pong pinili na lumakad sa kanilang sariling kalooban ay susumpain ng Diyos. Kailan po kaya magaganap ang bagay nito? Ang kaharian to ng Diyos. Nandiyan po kayo? Okay. Ang mga bansa na hindi pupunta sa Jerusalem para ipagdiwang ang pista ng kubol na ito, na ating tinatawag na millennium, na tinatawag natin 1,000 taon na paghahari ni Kristo at ng kanyang mga banal, sa panahong iyon, okay? Sa panahong iyon, anumang bansa, anumang kaharian na hindi pagdidiwang at hindi pupunta sa Jerusalem, sa Israel, sila ay susumpahin. Nandiyan po ba kayo? Kaya ngayon pa lamang gaya ng aking nasabi, ang mga Hudyo ngayon sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng pagnasa sapagat po ngayon sa Israel ay pinagdidiwang na ang pista ng toldang ito. Ang maraming mga Christian leaders from different denomination and different ambassadors from all nations of the earth, sila po nagkakatipon sa Israel minsan isang taon para ipagdiwang na ang pista ng tabernakulong ito. Subalit sa panahong ito na aking binabanggit, na kapag si Kristo ang siya na nakaluklok sa trono, sa kaharian ng lahat sa buong sanglibutan at ng kanyang mga banal, at sino mang bansa na hindi pagdidiwang ang pistang ito, sila ay susumpain ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Nasa Biblia ba yan? Tignan po natin. Zechariah. Okay, Zechariah chapter 14, verse 18. Zacarias, Kapitulo 14, talatang 18. Ito po ang bago ang Malakyas. Yan po ang aklat ng Zacarias. Yung pinakahuling aklat po ng Bagong Tipan, Malachi. At ang kasunod po nito ay ang Zacarias. Okay? Chapter 14, verse 18. Tignan po natin. Pasimula sa talatang 17. At alimang bansang hindi sumamba sa dakilang hari ay hindi bibigyan ng ulan. Kapag ang mga Ehipsyo ay hindi pupunta sa Jerusalem, padadalan din sila ng salot tulad na ipinadala sa mga bansang hindi nakiisa sa pagdiriwang ng pista ng mga tolda. Yung mo'y maliwanag. Kaya, tayo pa nagpapasalamat sa Diyos ay Kanya nang ipinakikita ang mga bagay nito sa atin. God is love. Alam po natin, ang Diyos ay pag-ibig. Sa Kanya pong walang hanggang pag-ibig, ibinuhos ng Diyos ang Kanyang sarili sa Mesiyas. Hindi po nadinig yun? Sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, ang Diyos ay binuhos niya ang Kanyang sarili sa Mesiyas. Siya na lalapit sa Diyos ay dapat munang lumapit sa Mesiyas. Wala makakalapit sa Diyos kundi sa pamagitan ng Mesiyas. God and Messiah have become one. Sila po ay naging isa. Ang makapangyarihang Diyos sa kasalukuyan ay Kanya pang pinalalaki. Listen. Ang Diyos sa kasalukuyan, Kanya pong pinalalaki ang Kanyang sarili. Sa Kanyang pag-ibig, ibinigay ang Kanyang buong sarili sa Mesiyas. Subalit ngayon, hindi pa sapat sa Kanya yon. Ang Kanyang ginagawa ngayon, ang Diyos na ito, makapangyarihan Diyos, ang Kanyang ginagawa, ay Kanya pang pinalalaki, is enlarging Himself. Okay? Kanya pong pinalalaki ang Kanyang sarili. Kanya pong inaabot, pinararating ang Kanya pong banal na pagkayakap na ito, hanggang sa Israel. Okay? Kapag aking binanggit ang Israel, ang aking tinutukoy dito ay ang mga mananagumpay, ang mga Hudyo, at mga piniling mga Hentil, kabilang tayo dito, na nagpunyagi sa ating kaligtasan at maging kabiyak ng ating Panginoong Jesucristo. Niyayakap tayo ng banal na pagkayakap na ito. Pinalalaki ang Kanyang sarili. Ang oneness na ito, ang pagkakaisa, na ikinalugod, o ikinasaya, o ni-enjoy ng Ama at ng Anak, ay Kanyang inaabot hanggang mayakap, mapalibutan ang mga piniling mga Hudyo at mga piniling mga Hentil. Hindi ba mas malaking karangalan para sa atin ang bagay na ito? Hindi ito alam ng maraming mga Kristiyano. Pambihira at kamangha-mangha, tremendously compelling is the love of God in Messiah towards Israel.
Mesyas ay hindi na nagkaroon ng kapayapaan, kagalakan, iwalay sa Israel. Ito ang kanyang babaeng pakakasalan. She must be with him where he is always. Lagi po, ang babaeng pakakasalan niya, kailangan lagi niya kasama ang kanyang lalaking pakakasalan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya ito po sinasabi, tignan niyo at pakinggan natin ang kanilang pakikipaglambingan ng ating Panginoon. Kaya ang ating mapapansin ng Panginoon, hindi po siya, wala na, naalis ang kanyang kagalakan at kapayapaan hanggang ang bagay na ito ay hindi natutupad. Song of Solomon, chapter 2. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Napakaraming mga talata natin babasahin. Song of Solomon, awit po ni Solomon, Kapitulo 2, talatang 10. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuruan. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Imagine, ito ang panawagan niya sa atin. Chapter 4, verse 9, Song of Solomon, chapter 4, verse 9. Aking mahal, aking sinta, ang puso ko ay nabihag. Tatabala po rin puso tamon kanya mo ng pakiramdaman. Nang mata mong mapang-akit at ang leg mo na may kwintas. Alam po ninyo, huwag niyo po ninyo magkwintas yung mga leg ninyo. Ito po symbolic. Okay? Ito po kanilang paglalambingan. 6:5, Song of Solomon, chapter 6, verse 5. Sa akin, huwag mong ititig ang mata mong mapupungay. Mapupungay ba ang ating mga mata? Pagkat ako'y nabibihag, hindi ako mapalagay. Sarap. Sana po ang mga salitang yan namumutawi pa sa mga mag-asawa. Sister Karina, ay, hindi na po kasi. Nandiyan po kayo. Ang buhok mong anong haba? Ngayon po, hindi natin masasabi, lalaki, babae pa, lalaki na Pagkilos mo ay sumasayaw, parang kawang naglalaro sa gitna ng kaparangan. Okay? Ito po ang pag-ibig ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo sa kanyang babaeng pakakasalan. Subalit ang babaeng pakakasalan ng Mesyas, inalis siya sa presensya ng Diyos. Inalis siya sa kanyang presensya dahil sa kasalanan ni Adan. Iyan po alam natin. Kaya ang Mesyas, inihandog ang kanyang sarili para pasanin ang kanyang kasalanan sa kanyang sarili. Para ano po? Para madala at mailapit ang babaeng pakakasalan niyang ito sa kanyang sarili, ang ating Panginoong Kristo. Messiah chose, okay, to be separated from His Father. Pinili po ng Mesyas na siya po ay mahiwalay sa kanyang ama sa isang maiksing panahon. So his wife, Israel, could be restored to God's favor. Iyon po ang pinakamahirap at masaklap na naranasan ng ating Panginoon. Nung siya'y mahiwalay sa kanyang ama sa maiksing panahon, para ano po? Para yung kanyang babaeng pakakasalan na magiging bahagi nila ay maibalik sa pabor ng Diyos na kanyang ama. Ang matinding paghihirap na tiniis ng Mesyas sa hardin po ng Gethsemane at sa krus ng Kalbaryo, kailanman hindi natin mauunawan. Tanging ang Diyos ang makapagbabata ng ganitong napakasakit na paghihirap sa espiritu at kaluluwa. Kaya sinabi ng Panginoon sa mga awit 22, tignan po natin. Ito po sigaw niya, mga awit 22, talatang 1, My God, sabi ng ating Panginoon na kanya sinigaw nung siya nakapako sa krus sa New Testament, pero sa Psalm sinabi, O Diyos ko, bakit ako binayan? Masidi ang pagtaghoy ko upang ako ay tulungan, ngunit hindi dumarating ang saklolong inihintay. Etong sigaw ng ating Panginoon. Sa mga awit pa lamang sinabi na kung ano ang kanyang sisigaw. Ito pong parehong Mesyas na ito, ang siyang balag. Okay? Ang Mesyas na ito, ang siyang balag. Siya ang tolda ng Diyos. Ang Diyos na ito, ang Mesyas na ito, siya ang tolda. Siya ang kubol ng Diyos. Subalit karagdagan, ang mga tao din
ay magiging tolda din ng Diyos. Amen? Ang mga tao, ang Israel, tayo ay magiging tolda din ng Diyos. Kaya tapos sinabi ng Mesiyas sa Ebanghelyo ni San Juan, buksan po natin ang ating mga Bible sa chapter 14 ng Ebanghelyo ni San Juan. At tignan po natin, alam po natin ang mga talatang ito, memorize natin, subat ibang ating kahulugan. Ngayon ay, tignan po natin ang kanyang sinasabi ngayon sa kasalukuyan. Verse 1, chapter 14 of the Gospel of John. Huwag kayo mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Sino po ang toldang ito? Sino po ang bahay ng Ama? Walang iba kundi si Jesus, ang bagong tao, ang taong bagong ito. At ang toldang ito ay merong maraming mga silid. Sino mga silid? Sino mga silid na ipinaghahanda ngayon ng Diyos? Sino? Tayo, ang Israel. Nandiyan po kayo? Kaya kailangan po natin ng kanyang substance, kailangan natin ng kanyang virtue, kailangan natin kainin ng kanyang laman at dugo para tayo maging bahagi ng toldang ito na itinatayo ng Diyos sa kasalukuyan. Lahat po ng kaunawa ay magsabi ng Amen. Alam po, kapag nakuha ninyo ang bagay nito, hindi tao nagbigay ng unawa sa inyo, kundi ang Diyos. Amen? Kung dito nyo makukuha ang timbang at kahulugan ng talatang ito, magbabagong direksyon ng inyong buhay Kristiyan. Kaya, ang dakilang tolda ng Diyos ay binubuo ng napakarami mga kwarto. Ang Mesiyas ay pumunta sa krus para sa Israel upang ito ay maging bahagi ng lugar kung saan makatana ng Diyos sa gitna ng mga tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay nilapit ang Mesiyas sa buong pakikipag-isa sa kanyang sarili. Ninyo po nadinig yun? Ang pag-ibig ng Diyos ay inilapit ang Mesiyas sa buong pakikipag-isa, in oneness, sa kanyang sarili. Sa oras ang pagsunod or obedience ng Mesiyas ay naging ganap sa pamagitan po ng mga bagay na kanyang, sa mga pamagitan po ng kanyang paghihirap. Ang pakikipag-isa, the union, ay nakompleto. Okay? Nung kanya pong nakompleto, nasunod ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagtitiis, ang kanilang pakikipag-isa ay naging kompleto. Dahil ang Mesiyas ay isa na sa Diyos, taglay niya ngayon ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa. Ang parehong pag-ibig na ito, listen, ang parehong pag-ibig na ito na ginawang ganap, ang pakikipag-isa ng Mesiyas at ng Diyos, ang siya ring nasa Mesiyas sa kasalukuyan, at ngayon kanya pong inabot hanggang sa Israel. Hindi po nadinig yun? Ang pag-ibig na yan na pinag-isa ang dalawang ito, ang Diyos Ama at ang Mesiyas. Ngayon, ito rin ang pag-ibig na ito na kumikilos sa Mesiyas. Inaabot hanggang sa atin. Hallelujah! Ang pag-ibig ng Ama para sa kanyang mga pinili ay nasa Mesiyas. Dahil sa agony of love, ang Mesiyas ay namamagitan para sa Israel, para sa ating lahat, mga Hudyo at mga Hentil, sa harapan ng Ama, sa loob ng 2,000 taon. Hanggang ngayon namamagitan siya sa ating lahat. Ama, wag muna. Hindi ba siya nalilikha? Hindi ba siya karapat-dapat maging kwarto? Hindi ba siya karapat-dapat maging babaeng pakakasalan ko? Tignan mo kalagayan ng iglesia. Merong alitan, merong inggitan. Ngayon po, tinatawag tayong mga demon-inspired. Alam niyo po, isa pong kapatid natin dyan nag-aatin ngayon po, wala siya, Sister Susie. Siya po ay pastora sa isa pong church niya sa Balibago. Ang kanyang anak ay pastora din, ay pastor. Pero sa kanyang buhay, meron siyang hinahanap sa kanyang puso. At sabi niya sa kanyang anak, ikaw munang umawak sa ating church, ikaw magpastor. Meron akong hahanapin, sabi niya na, hindi ko makita pero naghahanap ang aking kaluluwa. Siya po ay naglibot sa mga iglesia at siya po nakadarating dito sa atin.
at naabutan niya po ang dalawang mensahe, ang pagiging born again. At nakita niya ang kahalagan ng mga bagay natin pinag-usapan. Nakita niya pumuputok ang mga katotohanan na ang Panginoon, ang siyang bahay, at tayo mga kwarto, at nais manan ng Diyos sa kalagitnaan ng mga tao. Yun po ay nagbigay ng kahulugan ng mga bagay na sa kanyang puso na kanyang hinahanap, sabi niya. At kinausap siya ng kanyang anak na pastor, na sinabi siya dito nag-aaten. At sabi niya, dahil ang kanyang anak na pastor, meron siyang nakita din kapapastorata o manggagawa, at sinabi daw ng kanyang pastor, sa inang ito nag-aaten sa ating, wala ngayon siya, sa dami-dami ng iglesia na dapat mong puntahan, bakit kay Pastor Edgar at sa Jesus Christ ka nag-aaten? Hindi mo ba alam ang church na yan ay demon-inspired? Kaya kayo po ay mag-ingat din kung kaya nyo. Kaya, ito pong kalagayan ng iglesia. Kaya ang Panginoon ay namamagitan sa Ama. Huwag muna! Ito po ang aking paniwala sa loob ng 2,000 taon, ginagayak pa ng Diyos ang damit ng kanyang babaeng pakakasalan. Kaya, inahanap ng Mesiyas ang buong ganap na pakikipag-isa sa kanyang tolda, ang babaeng pakakasalan ng kordero. Katulad po ni Boaz, iniladlad ang kanyang kumot kay Ruth. Gayun din kaparanan, niladlad ng Panginoon ang kanyang pong panakip sa mga taong kusang loob na tanggapin siya dahil siya namatay para bayaran at tubusin ang ating mga kasalanan. Ang Diyos, kusang loob niya pong pakikinggan ang ating mga dalangin. Kusang loob niya pakikinggan ang ating mga dalangin. Kahit na tayo ay puspos ng pita, ng laman, ng disobedience, ng hindi pagsunod sa Kanya, pagsuway sa Kanya makaloban, pakikinggan niya ang ating mga panahon. Sa kabila tayo puno ng kapalaluan. Tayo ngayon ay nasa banal na pagkayakap at wala na sa paghahatol dahil sa pagtubos ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Ngayon, ang Espiritu ng Diyos, Kanyang ginagamit ang dugo ng Mesiyas at ang salita ng Diyos para linisin ang babaeng pakakasalan ng kordero. Iyan bang ginagamit ng Diyos sa inyo? Ginagamit ang kanyang salita? Ginagamit ang kanyang espiritu? Kayo ba nakikipagtulungan sa espiritu para mapagtagumpayan at malinis tayo at maging karapat-dapat? Katulad ni Queen Esther, kung kayo po ay palabasa sa Lumang Tipan, si Queen Esther, ang babaeng pakakasalan ng hari, ay kailangan niyang maranasan ng 6 na buwan na mapait na mga spices, 6 na buwan na matatamis na mga spices, bago siya maging handa para dalhin sa harapan ng hari. Taglay na Mesiyas ang sapat na banal na biyaya para gawin ang kanyang babaeng pakakasalan na ganap sa bawat aspekto ng kanyang pagkatao. Kaya ang ating bahagi ngayon ay maging kusang loob at masunurin. Ito pong bahagi natin. Kusang loob tayo na gawin ang kanyang kalooban at maging masunurin tayo. Amen? Amen? At ang bahagi naman ng Mesiyas ay linisin tayo mula sa lahat ng mga bagay na hindi mula sa Ama. Ito ang responsibilidad ng Mesiyas. Ano po kaya mga bagay ngayon nasa ating puso na hindi mula sa Ama? Na hindi makikita sa puso ng Ama, na makikita sa puso natin? Para po tayo makapamuhay sa ganap na pagkakaisa sa Kanya hanggang sa walang hanggan. Ang Diyos, Siya ang tolda ng Mesiyas. Listen. Ang Diyos, Siya ang tolda ng Mesiyas. Ang Mesiyas naman, Siya ang tolda ng Diyos. Hindi po nakuha yun? Hindi po nakuha yun? Ngayon, ang Mesiyas, Siya ang tolda ng Israel. Siya ang tolda ng Israel. At ang Israel, siya ang babaeng pakakasalan ng kordero. At siya ang ginagawang tolda ng Mesiyas. Yung babaeng maliwanag? Ang bride, ang babaeng pakakasalan ng kordero, ay gagawing isang buo.
kasama ng Mesiyas sa Diyos. Ito po ang ginagawa ngayon. Ang bride, ang bawat sa atin, ay gagawang isang buo kasama ng Mesiyas sa Diyos. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17, at tingnan po natin ito, ang katotohanan ito sa talatang ito. John chapter 17, verse 23. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Sino po nagsasalita? Ang Panginoon. Upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanglibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Kaya sinasabi, at sa gayon, makikilala ng sanglibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Kaya, that the world may know, para malaman ng sanglibutan, kapag ang Israel ay nalikhang ganap, kapag ang bawat sa atin ay nalikhang ganap, at kompleto sa Mesiyas, makikilala ng mundo na ang Diyos ang nagsugo sa Mesiyas, at mahal ng Diyos ang Israel katulad ng kanyang pagmamahal sa Mesiyas. Napakadakila po noon, hindi ba? Ano ang gagawin ng Israel? Anong gagawin ng mga mananagumpay? Anong gagawin ng mga mananagumpay ng mga Hudyo at ng mga Hentil? Kapag ang mga bansa ay darating papunta sa Jerusalem sa pag-asang masumpungan ang Diyos. Alam niyo ba kung saan binabanggit ko sa hinaharap? Tingnan natin nga ang sequence of events. Okay, please, paki-double time. Okay, sasaliwain ko po sa inyo ang mga pagkasunod ng mga panahon na magaganap sa sinaharap. Walang pagsala tayo po naniniwala sa resurrection of the Lord, pagkabuhay na maguli ang ating Panginoon. At ang pangalawang sa nakaraan na panahon na naganap ay ang ating tinatawag na maagang ulan. Ito po ang binuhos ng Espiritu ng Diyos sa mga alagad. At meron tinatawag ang Biblia na huling ulan na ngayon ay ating nang nararanasan. Okay? Yung masaganang ulan ito ng banal na Espiritu Santo, ngayon ay lalo ng palakas sa ating kapanahunan. At pagkatapos po ng dakilang pagbubuhos ng ulan na ito ng Diyos, na maraming mga taong maliligtas, ang kasunod nito ay ang tinatawag nating dakilang kapigatian, the Great Tribulation. Kung ang Diyos meron siyang ulan, meron siyang araw, init ng araw, para po tayo maging ganap na trigo na nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya pagkatapos po ng dakilang kapigatian, ating tinatawag ang first resurrection, ang unang pagbangon mula sa mga patay. At pagkatapos ng pagbangon natin, itong tinatawag nilang rapture o yung ascension talaga, pag-akyat. So pagkatapos po ng pag-akyat, nandiyan sa lapap, kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo, ibibigay ang ating role sa kingdom, sa kaharian ng Diyos. Anong yung magiging bahagi? Ikaw ay magiging saserdote, magiging warrior, magiging babaeng pakakasan ng Panginoon, okay? Pagkatapos po, bababa ang mga banal, kasama ang Panginoong Jesucristo, na tayo po ay makikipagdigma kay Antikristo, sa halimaw, at sa falsong propeta, sa Battle of Armageddon, sa Israel. At pagkatapos po nito ay ang establishing of the kingdom. Okay, itatayo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya sinasabi ng Biblia, the kingdom of this world has become the kingdom of our God, of our Lord, and His Christ. Kaya dito po sa establishing of the kingdom, diyan po magaganap yung ating binabanggit dito. Kapag ano pong gagawin ng Israel? Yung mga kasamang bumaba ng ating Panginoon, okay? Yung mga kasamang bumaba ng Panginoon dito sa lupa, tandaan po ninyo, pagkatapos ng dakilang kapighatian, maraming mga tao mabubuhay pa. Yung mga magpapasok sa kaharian ng Diyos ay yung mga taong tumulong sa mga binanal, sa mga dalawang saksi. Sila po magpapasok sa kaharian at yung mga taong hindi naabutan ni Antikristo, sila po ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay. Sa panahon yon, sa 1,000 taon na paghahari ni Kristo at ng kanyang mga binanal, ano kayang gagawin ng mga mananagumpay ng Israel sa mga bansang darating pupunta sa Jerusalem sa pag-asang masumpungan ang Diyos? Sapagat po sa Jerusalem, diyan bababa ang ating Panginoong Jesucristo kasama ang mga binanal.
doon po siya makikipagdigma. At doon itatayo ang kanyang trono at kaharian. Okay? Lahat mo nakaunawa ay magsabi ng amen. Okay. So, ano pong gagawin? Ilalagay ng Diyos sa puso ng Israel, sa puso ng mga mananagumpay na kasama niya, na tumanggap ng kanilang ng resurrection life or resurrected body. Okay? Ang Israel ay ilalagay sa kanilang puso yung compelling love para sa mga bansang nangaligtas. Amen? Iyon ang ilalagay niya. Yung pag-ibig na nagpupumilit, okay? Para sa bansang nangaligtas. Katulad ng ginawa ng Diyos sa puso ng Mesiyas, inilagay sa puso niya ang compelling love na ito para sa Israel. Ang Diyos na naglagay nito sa Mesiyas. Ngayon naman ang Mesiyas, ilalagay niya yung compelling love na ito sa mga binanal na nagpunyagi, sa mga bansang nangaligtas. Amen? Dito po papuntang lahat ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating sa kasalukuyan. Ang mga bagay na ginagawa ng Diyos ay hindi lang tayo makarating sa langit. Ayan, darating tayo doon kung tayo po ay mauna ngayon, okay? I expect, kung ang aking kidney ay mag-worse, baka 5 years na lang ako dito, hindi ko na alam, ako ay mauna, then I will be with the Lord. But ang aking dalangin, ako ay makakasama sa unang pagbangon at babalik dito sa lupa. Ang mangyayari, ako na magbabakasyon doon at magbabalik dito sapagkat ang kaharian ng Diyos ay dito sa lupa. Ito ang kanyang mana, ang mga tao. Kaya inaasahan ko, ito rin dito na makakasama ko sa tulong biyaya ng Diyos. Amen? Kaya, ito rin ginagawa ng Diyos sa atin. Katulad ng ginawa ng Diyos sa puso ng Mesiyas, inilalagay niya ang kanyang compelling love na ito. The heart of Israel will be broken and enlarged. Mangyayari po sa panahon ito, ang puso ng Israel, ang bawat sa atin kung tayo nakasama, ay mabibiyak at ito po ay palalakihin. The nation will come to Israel, bringing their wealth to them. Imagine, ang mga bansa sa panahon yon ay lalapit sa bawat isa sa atin at dala-dala ang kayamanan kasama nila. Nasa Biblia ba yan? Opo. Tignan po natin. Isayas, Kapitulo, Kabanata 60, Chapter 60. Nandiyan ba kayo? Okay. Verses 4 and 5. Isaiah chapter 60, verses 4 and 5. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ito po sa panahon ng millennium, okay? Ang mga anak mo ay nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila ang mga bata. Ang tanawin nito kung iyong mamamalas, ikaw ay sisiglang. Sa iyong dadaming pawang kagalakan iyong madarama, pakat ang yaman niyong karagatan, binamagit ang mga tao, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maliwanag ba? Medyo mahirap sabagat ito meron pong pagkatula ang pakasulat nito. Kaya, sana po naging maliwanag sa atin ang mga bagay nito, mga kaibigan. Kaya ang mga membro ng Israel, kanila pong mararanasan ang tender agony of God's love. Abang kanilang puso ay inaabot ang mga bansa sa mga pinili ng Diyos. Dahil sa dugo po ng Panginoon na pinagbayad para sa ating mga kasalanan, ngiti-ngiti ang Diyos sa Israel at sa mga bansang abang sila'y tinuturuan ng katuwiran. Hindi mo nakita yun? Sa panahon yun, magtuturo pa tayo. Sa panahon yun, magre-rebuke pa tayo. Sa panahon na yun, ituturo natin ang kabanal at katuwiran ng ating Panginoon. At ngingiti ang Diyos. Sa kabila, ang mga taong nangaligtas, ang mga bansang naligtas na ito ay papasok sa kaharian ng Diyos, na meron pang lumang likas na nasa kanila, sila po ay tuturuan ng mga binanal na tumanggap ng isang glorified body, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat mo na kaunaw ay magsabi ng amen. Praise God. Kaya, mamali ng Israel ang mga bansa katulad ng pag-ibig ng Mesiyas sa Israel. Ang Israel, siya ang tolda ng Diyos. Sa pamagitan ng Mesiyas, dadali nila ang presensya ng Diyos sa mga bansang nangaligtas.
Kaya tayo, ang Mesyas ang tolda, at tayo bahagi ng tolda niyan, tayo mga silid, at ngayon pwede nang manan at maniran ng Diyos sa gitna ng maraming mga bansa dahil sa inyo at sa akin. Amen? Kaya sa panahon to, no man can see God, they will die. But they will see God through you. Sabagat kayo ay nasa wangis at nakipag-isa sa ating Panginoon Diyos. Kaya katulad po ng Mesyas, kanyang dinala ang presensya at kalawalatian ng Diyos sa Israel. Ito naman ang sigaw ng Mesyas para sa Israel. Sa Solomon chapter 8 verse 6, wala na po tayong oras. Ang pag-ibig ng Diyos na nasa Mesyas ay naabot hanggang sa Israel sa kasalukuyan. Kung merong mga Hudyo, bubuksan ng kanilang mga puso, magpapasok ang Mesyas at ibibigay ang kanyang katawan para kainin at ang kanyang dugo para mainom. Ang Mesyas ang siyang kordero ng Paskwa, ang tangi sa kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo na tayo'y makarating sa ganap na pagkakaisa sa Kanya. Ito po ang dapat natin gawin. Kaya the altar, the lampstand, and the booth. Yung tatlong bagay na ito, ang altar, ang kandilero, at ang tolda. The altar of the blood sacrifice makes possible for God to receive us in our sins. Okay? Ang altar po kung saan inahandog ang dugong ito, ginagawang posible para sa Diyos na tayo ay Kanyang tanggapin sa ating mga kasalanan. Ang kandilero, ang siyang liwanag ng banal na Espiritu Santo, ang pumapatnubay sa atin sa makalangit na lalaking pakakasalan natin. Katulad po ni Eleazar, kung paano niya pinatnubayan si Rebecca na dalhin kay Isaac. At ang pangatlo, it is the booth, ang tolda, ang banag. Ito po ang sentro, ito po ang tampok na layunin ng Diyos para sa Israel at para sa atin. At pagkatapos para sa lahat ng sanglibutan. The kingdom of God is God. Ano bang ibig sabihin ng kingdom? Ng kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay God in Messiah, in the saints, bringing God's glory and righteousness to the nations of the earth. Ito ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos ay nasa Mesyas. Ang Mesyas ay nasa mga binanal. At sila ang magdadala sa kalwalatian at kaharian, katuwiran, kalwalatian ng Diyos sa mga bansa sa sanglibutan sa panahon na darating. The tender agony of God's love will continue until God, who is love, is dwelling in every saved person and they in Him. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na ito sa atin, ito'y magpapatuloy. Ang pag-ibig ng Diyos, ang nais niya, ito'y manahan sa bawat naligtas ng mga tao. At siya ay mananahan sa kanila. Kaya sinasabi ngayon, the winter is past. The rain is over and gone. The flowers have already appeared in the land. Arise, my darling, my beautiful one, and come along. Ito pong panawagan ng ating Panginoon sa kanyang babaeng pakakasalan. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa paulit-ulit na katotohanan na ipinapahayag mo sa amin. Nais namin, Panginoon, magkaroon ng katuparan ang spiritual na katuparan ng pista ng kubol o ng tolda sa aming mga buhay. Nais namin, O Diyos, Ama, Anak, Espiritu ng Diyos, na kayo manahan sa amin, maniran. Make us your room, your dwelling place that you can rest. Ito ba sa kapahingan, O Diyos, na nais mo na aming marating at nais mo ring maranasan. Kaya sumagin ito, Panginoon, habang mo tumutugtog ang keyboard, Lord, hipuin mo ang bawat sa amin. Nawa ito ang panahon natin po siyasantin ng ating mga sarili. Kayo ba'y nakikipagtulungan sa banal na Espiritu Santo ng Diyos para tayo kanyang linisin at maging karapat-dapat na tirahan at tolda ng Panginoon? Mga silid niya, upang maging silid niya
Kailangan natin ibigay ang lahat ng mga susi ng mga kwarto ng ating mga puso. Lahat ng mga susi yan sa mga pintuan sa ating mga kwarto, ibigay natin lahat-lahat sa Kanya. Kung hindi natin mabigay kahit isa o dalawa, hindi siya magpapasok sa ilang mga kwarto. He wants all. He wants all of the keys. Siya nais na maging ganap na Panginoon sa inyong mga buhay. Sana po mga katotohanan ito ay tumimo sa ating mga puso at maging karanasan. Sana itong huling pagnasa ng Diyos sa atin na tayo maging Kanyang tahanan upang maabot niya ang mga bansang nangaligtas, ang mga tao. Kaya sa kasulkuyan, ginagawa tayong mga perlas ng Diyos para maging pintuan, para mga tao ay makapasok tungo sa Diyos. Mga kaibigan at mga magulang at mga kapwa magagawa, bigyan natin kahalagaan ng kaligtasan na yan na ibinagkaloob sa atin. Idalangin natin sa Panginoon sa araw-araw ng ating mga buhay. Gawin mo ang iyong nais sa toldang ito. Ang mahalaga, natutupad ang iyong panukala. Ang mahalaga, Panginoon, kahit na masakit o Diyos sa aming mga buhay, kahit na minsan nagdudot ng hapdi, kirot sa aming mga puso't buhay, kung ito ang iyong kaparaanan, gawin mo, Panginoon, maging karapat dapat lamang kami na iyong maging tirahan at mga silid mo at babaeng iyong pakakasalan. Lord, please forgive us kung kami nagiging pabaya. Huwag mong alisin ang panawagan mo sa amin. Ang ibang mga Kristiyano ngayon, ang ibang mga tao tumanggap sa iyo ngayon, nasa duty free, nagsishopping, ang iba ay nagpipiknik. Panginoon, wala po kami masasabi na meron silang ginagawang kasalanan. Hindi. Ang aming nakikita, Panginoon, ang panawagan mo ay wala sa kanila. Pero dalangin namin, Panginoon, sana sila rin ay tawagan mo. Kung kami naging ganito ang aming nakaraan na buhay, mas mahalaga ang duty free, mas mahalaga ang picnic, Panginoon, mas mahalaga mga bagay na ito, kesa ang bawat pagtitipon namin ay maging quantum leap, Lord, sa malaking hakbang tungo sa iyong kaharian. Sana, Panginoon, ito po ang aming maging dalangin at nangyayari sa aming mga buhay. Sana huwag kami maging pabaya sapagat ang panahon ay pasama ng pasama. Kung hindi kami umahawak at hindi namin ginagawa ang iyong mga salita, Panginoon, walang sapat na kalakasan ang magtataguyod sa amin, Panginoon, sa panahon ng paghihirap na dumarating. O Diyos, nawa mang katotohanan ito ay tumimo sa mga puso ng aking mga magulang. Ginagawa na po namin lahat ng aming makakaya para mang katotohanan ito ay matanim at mahubog at maporma sa kanilang mga puso at buhay. Walang iba kundi si Kristo. Kaya o Diyos, nandito po ang bawat isa sa amin. Iniaalay ang aming mga buhay. Isang buhay na handog. Sana ito ay maging karapat-dapat at katanggap-tanggap. Lord, we proclaim that we love you so much. Kahit na minsan, Panginoon, ito ay nasasabi namin sa aming bibig. Subat kami ay nagkukulang. Hindi namin na ipapahayag sa aming mga gawa. Subal, Panginoon, sa mga panahong darating, habang ikaw ay nakikitungo sa amin, ang mga bagay na ipinapahayag namin ng aming mga puso, Diyos, ay magiging tunay at ito ay nakikita sa aming mga buhay. Lord, we want you, we want you. Tunay, Panginoon, we will not enjoy this life apart from you. For thine is the glory and the honor. Let's all stand, please, and worship Him. Let's worship Him. Hallelujah, hallelujah. Taas po natin ang ating kamay sa ating pagpuput, pagsamba. May gagawin ng Panginoon, hindi pa siya tapos sa kanyang pakikipag-ugnayan sa atin. God wants to deliver us. Nais ng Diyos na tayo kanyang palayain ngayong umaga na tumatali sa atin. Kung mayroong kabigatan sa ating mga buhay, karamdaman,
This is the time. Claim it. This is the time that ask the Lord to touch you, na hipuin kayo, baguhin ang direksyon ng inyong mga buhay. Claim it now and ask the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus.